Ay, magandang gabi o mga boss, mga camping, mga bunyog. Mamaya magkulabo tayo, maganda yung comments nyo. No? 5 hours lang ho ito eh. Tungkol ho ito sa mga gera-gera. Magbigay ho tayo ng reaksyon dito. No? At mapangas na panghaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, iginiit ng ilang mga security analyst na hindi dapat tumiklop ang Pilipinas. Ayon kay Professor Renato De Castro ng De La Salle University and International Studies Department, tapos na ang pagiging malambot sa China. Dapat natin palagan kasi pinakita ko ng 6 na taon ng Duterte administration na accommodate nyo China, i-appease nyo China, isa lang ho matatanggap natin, pananakop ng China. Sa pinakahuling resupply mission sa Yungin Shoal, namataan ang isang barko ng People's Liberation Army Navy. 800 meters lamang ang layo nito mula sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Kaya't iminungkahi ni Dr. Chester Cabalsa ng International Development and Security Cooperation na ipadala na ang mga barko ng Philippine Navy upang maiwasan ang pambubuli ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Kinakailangan din magpadala tayo ng Navy doon dahil yung China Coast Guard ay under ng military. Importante lang pag may mga yung rescue mission, nakaalalay lang sila doon. Pero matipid ang tugon ng AFP sa panukala. Desisyon nitong nakasalalay sa mas nakakataas. Dagdag pa ng mga analyst, hindi dapat bitawan ang dialogo at paghahain ng diplomatic protest. Ayon kay Cabalsa, tuloy-tuloy pa rin dapat Ang problema nga sa diplomatic protest, mga boss, di ba? Di naman iniintindi ng China eh. Patuloy lang sila ng pananakop eh. Forces of the Philippines Modernization Program at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos. Pero payo ni Professor Romel Banlawi ng Center of Intelligence and Security Studies, huwag magpadalos-dalos at di dapat magsulo ang Pilipinas sa mga hakbang na gagawin upang maiwasan ang tensyon sa rehiyon. Walang nagtatraffic kasi eh. Kung walang nagtatraffic sa area na kanya-kanya tayo ng diskarte, parang motor yan na magkakabanggaan. Kaya somebody must coordinate. At sa ibang balita naman mga kabayan ay patuloy pa rin ang bakbakan ng Palestine at Israel. Sa mga border ng Gaza ay patuloy ang pagpapadala ng Israel ng mga tangke upang pigilan ang pagpasok ng mga Hamas terrorist group sa Israel. Terrorist group pala itong Hamas, ano? Mag-ano na tayo dyan. Alam niyo mga boss, no? Maghapon ako nanonood niyan nung gera ko sa Israel. Kawawa ho yung mga inosenteng nadamay, nabuhay, no? Mga kagamitan, building, ha? Dapat bang umabot sa mga ganyan, ano mga boss? Di ba may mga utak naman yan eh. Mga leader nga ho sila ng bansa, di ba? Mga boss. Meron hong mga international court na tinatawag, di ba? May United Nations, may kung ano-ano na magkakasama naman itong mga bansa na to. Na pwede nilang pag-usapan kung ano man ang problema. Di ba? Bakit bumabagsak sa ganyan, no? Kagaya sa atin, oh. Nanalo tayo sa UNCLOS. Pero itong signatory itong China, di ba? Bakit pa sila sumama dyan? Hindi rin pala nila o-honorin ang desisyon ng UNCLOS, di ba? Alam nyo, kagaya yan, Tin Rider yung sabi nga terrorist yung Hamas, tinira yung surprise attack sa Israel, no? Mabuti yung Israel may ilalaban, may ibabalik na mga armas. Tayo, kung tayo traitor rin ng China, ayan na nga, hindi ba tinatraitor yan?
sa sarili natin bakuran sila naghahari-harian. Oh. 'Di ba? Kaya hindi na maintindihan ng mundo, no? Kung ano gusto ng tao. Ha? Sana may desisyon na mga boss. Yung ba pag hindi sila magkasundo, itong dalawang bansa, magsuntukan na lang yung dalawang presidente o dalawang may hawak niyang bansa na yan, sila na lang, para hindi na madama yung iba. Di ba? Paglabanan na lang sa lona, magboxing na lang sila. Kinawa dyan pa. Talaga kapangilabot yung nangyayari sa gera sa Israel ngayon, ba? Alam mo, pag tinamaan yung building, upo sa titindi ng mga armas nila. Tayo, wala ko tayong ganun. Ha? Di ba, mga boss? Kawawa yung Pilipinas, wala ilalaban Matapang lang itong mga leader natin sa mga Pilipino. Di ba? Si Digong, nagdeklara siya ng martial law doon sa mga Muslim doon, mga terorista raw, dito. Ay, nako mga boss. Sari-sari itong kwento natin ngayon. Na puro ewan. Ang lungkot nung maghapon ako nanonood ng gera sa Israel. Grabe. Mataki mo, hinostage. May 100 na Israeli, hinostage ng mga Hamas. Oo. Anak ng kamote. Walang kamalay-malay, oo. No? Parang sana hindi mangyari dito yan, no? Bagay, matatakot yung China na yan. Pero yun nga, nandito na rin ang kano, di ba? May ano na rin tayo, pero yun nga, parang tingin ko nga dito, no choice tayo hindi natin kaya pumalag Kaya nakapagtayo ulit ng mga base militar ang Amerika rito, nakapagdagdag pa. Oo. Ano ho yun? Magagamit ho yan ng Amerikano kung magkakaroon ho ng hindi ho mapipigil yung Taiwan at China sa paggigera. Hindi ho pwede sabihin natin na hindi nila magagamit yung mga base militar na tinayo nila dito para gamitin sa protection ng Taiwan, di ba? May magagawa ba tayo sa kano? Nasabihin natin, ay, wag niyo gamitin. Hindi Tinayo yan para sa protection ng Pilipinas. At ng mga kakampi ko. Yun ang sasabihin lang ni Uncle Sam, di ba mga boss? Kaya yan, pagka pumutok yan sa Taiwan, wag naman sana. Talagang madadamay ho itong Pilipinas. Magdadamay at madadamay. Ano sa palagay nyo? Mga boss, ha? Tansya nyo. No? Oy, punta ho tayo kay Aguila, ha? Sa Sitio Kapihan na sentro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Kasunod naman ang pagsuspinde ng DNR sa kasunduan nito sa SBSI, ilang kaanak at kakilala ng mga miyembro ang nakapasok sa Sitio Kapihan sa unang pagkakataon. May unang balita, si Ian Cruz. Parot pa rito ang mga tao sa Sitio Kapihan, kilalang baluarte ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Bukas na kasi ang gate para sa lahat, kaya naman marami ang naglakas loob na magtungo roon. Isa sa kanila ang grupo ng mga estudyante na senior high school para huling nakasama ang nasa 30 SBSI members na mga kaklase nila. Maayos naman daw ang kalagayan ng mga kaklase doon, pero hindi raw napag-usapan kung bababa na ba sila sa poblasyon. Graduating na sila sa kolehiyo kaya nakapanghihinayang daw na hindi sila nakasabay sa pag-aaral. Oo naman kasi hindi namin sila kasabay na kag-graduate kami yung magkakasama. Magkakasama, abutin yung mga pangarap. Hindi man daw sabihin ng mga dinalaw nila, ramdam daw nila ang hirap na kanilang pinagdaraanan. Masasabi kong mahirap kasi iba yung bahay nila sa
baba kaysa sa dito. Mga pang talagang mahirap, talagang makikita mong naghihirap sila na puro trabaho, ganun. Dati-rati ay hindi nakakapasok doon sa loob ng sitio kapihan yung mga tao na nais dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang sistema noon, pinalalabas dito sa outpost yung mga hinahanap o yung mga pakay nilang mga tao. Si Alisa Lagapa, unang beses lang nakapasok May outpost pa, mga buwang eh, no? Ha? sa loob ng sitio kapihan, kung saan naninirahan ng ina at dalawang kapatid. Umaasa siyang bababa na sa poblasyon ng mga kaanak para magkasama-sama na sila makalipas ang ilang taon. Kung ako yung magdesisyon, gusto ko pong pumunta sila sa baba para ngayong Pasko magkasama-sama rin po. Tsaka napakaganda naman po kasi yung Pasko kung complete po yung pamilya. Pero ang ibang senior citizen na may 5 taon na raw sa kapihan, mas gusto raw manatili roon dahil sa kanilang mga pananim. May pagkaon dito. Pag sa baba, Pain. wala kayo May pagkain daw doon. Eh, paano nga yung kinakain nila, yung tanim nila? Diba to? 5 taon na pala ito si Nanang dito. pagkain na sa poblasyon. O wala. Bantay sarado ng mga pulis ang loob at labas ng sitio kapihan. May dagdag puwersa rin ang militar sa lugar. Ito ang unang balita. Ian Cruz. Alam nyo, mga sir, ha? Yung mga NPA, pinakikiusapan ng ng gobyerno na magsibaba na kayo. Huwag na kayo dyan sa kabundukan. Ito naman itong SBM, itong si Senyor Aguila, hinikayat naman yung mga nasa baba na sumama kayo sa akin dito sa bundok. At nagtayo sila ng kanilang kaharian doon. No? Kita nyo, hindi kayo basta-basta pwedeng makapasok. Ha? Kung sino kailangan ninyo, tatawagin at lalabas daw sa outpost. Ang lupit, no? Hindi lang yun. Ha? Ultimo DNR nga, hindi makapasok eh. Ha? Tsaka yun nga, yung puwersahang pagpapaasawa sa mga... Grabe ho ito, grabe. Ha? Yan ang pinag-uusapan kanya sa Senado eh. Mukhang natulog ang DNR dito eh. Bakit pinabayaan ganitong nangyari rito eh? Ultimo sila nga, hindi makapasok eh. Ha? Yun nga basa ko dito. Nagtatayo sila ng ng sarili nilang kampo. Hindi ho to kampo ho yung tinayo eh. Oh, meron ng means of communication, may FM radio. Meron silang mga teacher, meron silang mga sundalo, may mga trainer sila. Umawak ng baril. Oh. Parang mga trained assassin na yung mga yan eh. Meron pa nga nagsalita dyan na yung ginawa pa silang bodyguard ng politiko eh. Na miyembro din yan eh. Oh. Pagdating na eleksyon, nagagamit nila yung mga ibang trained na dyan eh, para maging bodyguard ng mga politician eh. Diba? Kaya dyan talagang may malaking tao na dragon na nasa likod niyan. Si Aguila lang eh. Second year dropout pala yung bugok na yun eh. Oh, ginawa nilang presidente. Ginawa nilang anak ng kamote. 23 years old president. Saka nakakita may presidente, may vice president, may mga kung ano-ano pa silang office staff doon sa taas eh. Doon sa talagang sarili na nilang sarili, hindi lang basta kulto. Oo, hindi lang basta kulto mga boss. Buti nga lang at may lumabas na hindi na nakatiis. At yun nga, and the rest is history. Parang sinasabi nga natin na gumalaw na naman ang kamay ng Panginoon. God moves in a very mysterious way, di ba? Yun. Si Senyor Aguila, pinaniwalaan nila siya ay Diyos. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Pag inutos ni Senyor Aguila, pakasal,
Sa ayaw at sa gusto mo, kasal. Ha? At you know, yung mga sementeryo nila doon, may sarili sila sementeryo. Yun nga, tama sabi ko. Oh, ikinokokot na lang ho na parang mga hayop. Yung mga nangamatay. Oh, hindi na ho nilalagay sa ataol. Oh, yun ang sabi nung mismong nila, yung umalis din ng miyembro. Oh, mga miyembro nila, ibinabaon na lang ho doon sa ginagawang pataba sa lupa, no? Anong klaseng mga kademonyohan po yan, no? Santo Niño. Si Kibulog naman, siya raw ang appointed son. Talagang dapat patawag si Kibulog sa Senado eh. Totoo. Siya ang appointed son, hawak niya ang kaluluwa, napapahinto niya yung lindol. Ito naman si Aguila, napapahinto niya yung ulan. Anong klaseng kamangmangan yan? Okinawa, Japan. Na pinaniniwalaan ng tao, no? Diyos ko. Gaano kahina. Ang kausap nyo na, demonyo. Naniniwala kayo na sila Diyos. Bugok talaga. Buti nakahalata yung mga miyembro na Nilolo, hindi ito Diyos. Demonyo to. Tumakas na sila. Nagsumbong na sila. And the rest is history. Ito na nangyayari. At ngayon, wala namang magawa ngayon kung itong si... isipin mo, reincarnation ka na Santo Niño, tapos sasabihin mo, ikaw si Senior Aguila, bugok. Wala namang ginawa ngayon si Gago, kundi, hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Pero nung una, gumaganon siya. Yan, lang yan eh. Ganito. Sinita siya ni Risa Antiveros. Huwag ka nagtuturo dito, Senado to. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ginawa Japan. Ano ba? Lord. Yun lang ang ko lang. Dapat si Kibulog ipatawag sa Senado. At tanungin sa mga kanyang mga pinagsasabi. Gaya ni, sabi ni Senior Aguila, lahat nang nagtatrabaho sa gobyerno, mapupunta sa impyerno. O kaya sabi ni, tinignan ni Senator Risa Antiveros si Bato government employee kami, di ba? No. Pwede nang patawag si Kibulog at tanongin ninyo kung bakit mo nasasabing ang kaluluwa namin idadaan sa iyo para makapunta sa kalangitan. Ang dami niyong pwedeng itanong kay Kibulog sa totoo lang sa Senado. At kung paano ka naging appointed son, di ba mga boss? Ay, mag-collab na po tayo. Marami-rami rin to eh. Oo. Nagsabi ko lang ho yung mga gusto kong sabihin, no? Di ba? Yan ho eh. Mayroong international court, may United Nation, miyembro-miyembro, ang mga tapos biglang ganyan, no? Hindi ba? Meron namang namamagitan, di ba? Kagaya sa, may namagitan sa Pilipinas at sa China. Tungkol ho dyan sa agawan sa West Philippine Sea. Ang problema, itong Incheck, makulit. Tinabla yung sabay resign. Ayun namin ni Kaja. Ganon, di ba? Ganon din na nangyari sa ICC. Di ba? Nung iimbestigahan na ng ICC, sabi na ni Excellency, ayaw na namin dyan, huwag kayo mag-iimbestiga rito. Ba't nag-membro? Anyway, nung nag-membro nga ron, panahon ni Pinoy, di ba? Panahon ni Pinoy, Tapos nung umupo si Duterte, papatay ng nagpapatay, nung iimbestigahan na, ayaw ko yan. At alis na ako dyan sa ICC. Iimbestigahan niyo ako. Okay na ako dyan. Ay nako, Lord. Wala na talaga tayo masasandalan kundi si Lord. Di po ba? Magbigay na po tayo. Katakot. Yan nung West Philippines na yan talagang isang
isang ano lang dyan, yari. Pero yun nga, kung hanggang kailan makakapagtiis ang mga Pilipino sa ginagawa sa atin dyan. Nantakin mo, kasama pa si Teddy Locsin ba yun? 8 beses na nag-maneuver ng alanganin yung China. O kung hindi magaling daw yung sa Pilipinas, sasalpok talaga Bahay mo, yung siga, yung kapitbahay mo. Ganun yan, di ba mga boss? Kung mayaman yung kapitbahay mo, pinasok yung bahay mo, naghahari-harian sa loob ng bahay mo, ganyan mo yan. Di ba? Bahala na yung gobyerno natin dyan. Tayo magkikwentuhan lang tayo, mga friend, di ba? Yan lang. Pag-uusapan lang natin yung mga nangyayari, kung bakit ganyan, di ba? Paano? Wala naman tayo maikakas, Wala nga tayo armas, Yung mga pobreng mangingisda natin, sinasagasaan lang. Nakita ba, merong nabangga ng barko, patay, 3 mangingisda. Ewan ko na. Buhay. Mag-collab na po tayo. Ito yung mga comments nyo sa akin kagabi, sa vlog ko kagabi. Shout out, Brother Elias Icho. Ella Crilon, welcome to the club. Ella Crilon, Naku, wag naman sanang magpauto si Mar sa BBM na yan. Kalat ni Baya, shout out Blessed Sunday raw. Miss Akira Milus, sabi ni Kalat ni Baya. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Karox. Hampasin mo na, Karoke. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Christian Cheng, shout out Sabi niya, Tatay Rox, putik yan. Have a great evening po sa inyo. Tay and to all the viewers na hindi mga uto-uto. Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Karoke, and to all Roque Warriors watching from Canmore, Alberta. Outing muna with family. Huwag muna isama si Mar Rojas at baka mahawa pa. Anong hindi yan magnanakaw na katulad mo? Hindi yan magnanakaw na katulad mo, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karoke. Si Mar Rojas ay nakakatandang kapinsan ni Lisa Araneta. Kaya si PBBM ay bayaw sa pinsan ni Mar Rojas. Para sa akin, walang problema dyan sa pagkikita ni Mar Rojas sa pagkikita ni Mar Rojas at ni BBM sa Capiz. Sinabi naman ni PBBM na walang problema sa kanilang dalawa kahit na magkaiba ang kanilang pananaw sa politika. Kung sakali na bigyan ng pwesto si Mar Rojas sa administrasyon ni PBBM, para sa akin, pananaw, walang problema, baka sakali makatulong o makagawa ng mabuti para sa bayan. Tayong tao, huwag tayong manghusga kaagad. Bigyan natin ng positibong pananaw kung sakaling magkaroon ng pwesto si Mar. Dapat nga matuwa tayo sapagkat kahit papaano ay may matinong tao na pwedeng maglingkod sa bayan kaysa sa mga bad track records ang mapwesto. God bless po. Tama ka dyan, Ferdinand. Ako din, yun din ang ano ko Yun din ang gusto ko kung talagang mapupwesto siya, di ba? Marilo Pabian, nak, shout out Good evening po, Tay. Bakit po late kayo nag-vlog? Bawal late matulog. Sure po ang sakit ng kamay ni BBM. Showdown lang po ginagawa nila. Di ko mapil yung saya kapag nakikita ko ginagawang pamimigay ng bigas. Ewan nga po, Tay. Isipin natin yung binibigyan bigas. Naga, Cavite, Capiz. Baka po may mga kukunin senador sa place na yan. Hay, buhay. Di na natin maramdaman ang tunay na pagtulong. Ingat po, Tay. God bless you. God bless us always.
at mga Rocky Warriors. God bless, Marilo Naka. Christian Cheng, oh. Napanood ko po yan kay Atty. Ricky at hininaan ko ulit ang volume. Ang talagang ayokong narinig po ang boses ni Vic Ngiwe, Mark Crooks. Ang boses parang puno ng pulburon ang bunganga. Yun namang introducer, isa ring fake news. Alam niya namang di totoo ang mga pinagngangasab. Di naman lang kinikinabutan. Christian kay sip-sip nga yun malay mo ha. Erlinda Alog, shout out. Pinsan yata ni Mar, yung asawa ni BBM. Pinsan nga, friend. Roberto Lanusa, shout out. Greetings, Karox. Gawin lang ni BBM na Greetings, Kuya Rox. Gagawin lang ni BBM na deodorizer si Mar. Kaya gagawin niyang member ng kanyang kabinete. Si Rojas naman ay totoong makabayan. Pwede rin yun. Christian Cheng ulit to. Yung mga sako-sakong bigas na ipinamamahagi ni Singhot Ngiwe, yan po yung mga smuggled rice ng mag-asawang Marcos and Company. At yan namang tungkol sa pinipake news na naman ni Singhot Ngiwe na kesyo mag-friendship sila ni Mar Rojas. Sabi ko nga po, Tay, di nga. Di yata po sabi pa baga ni Pulburon sila daw ni Mar Rojas may pinagsamahan nga kahit bihira silang mag-usap. Kasi sila daw nagkasama sa US during nung school days pa nila. Another way. Di nga putik yan. School days bagang si Mar Rojas po si Mar Rojas po oo. Ikaw Singhot Ngiwe. Sige nga, cutting class mo. Kaya nga drop out ka na lang ng teacher mo. Kaya naman para may konting man lang pakonsuelo sa diktador mong ama pinasang awa ka lang ng teacher mo at binigyan ka na lang ng special award in Aralin Panlipunan Social Media Army Trolls mo Social Studies. Christian Cheng ulit to. At Tyrox, tama po kayo. Dalawang bagay lang yan. It's either may matinuman lang sa administrasyon ng Ngiwe or mahawa ng may uod na kamatis. As for me, baka makupasan niyan si Mar Rojas ng kulay pula at berde. House Club Philippines talaga. Bye now po, Tatay Rox. And many thanks for reading our opinion. Ingat po kayo parati. Ingat ka rin, Christian Chenka. Yung dapat pagpataba ka ikaw ha? May mga nag-comment kay Christian Chenka. Binura ko na di ba? Binura ko, may nakapasok na bopol Friend Shervin Sabeda, shout out Tia Deli, Christian Sen, Ines, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Mukhang masaya mga emoji ni Tia Deli Selox, magandang patulog na gabi po sa inyong lahat dyan sa atin sa Pilipinas. Bago ko po ipagpatuloy ang pinakamahabang talata at nobela sa kasaysayan ng comment ng vlogs, gusto ko po sanang batiin ng isang pong sa Undersecretary ng Impong Basyang, Team Delhi, tribo ng mga Wakanga, Barangay Tabebe. Puro po mga senior na, rayuma na ang umaatake. Pero wag nyo pong tawaran. Mga millennials ay walang sinabi. Kahit sa budot dance kami ay sasali. Pababa, pataas, sayaw, spaghetti. Happy birthday sa aming secretary, Ines Christy Ann Zeni. Uy, happy birthday Christy Ann Zena. Ngayon po ay senior na. Edad ay 60. Happy birthday, madam. May you have many more wonderful birthdays to come. God bless and welcome to the club ng Rayuma Party List. Ay, happy birthday Christy Ann Zena. 60 na pala.
3J Siop, ay 3J Siop, J9G3 shout out Sabi niya, Kuya Rox, Presidente spoiled brat, Vice President spoiled brat, mga botante tanga, pag pinagsama-sama mo yan, ang saya-saya. Natay tayo dyan. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Pwede naman siguro pumasok si Mar Rojas sa BBM administration. Kamag-anak yan ng asawa niya, si Lisa Araneta. Siguro isa yan sa mga pinagnakuan niya. Wala namang masama dito. Basta maayos naman. Niya itong gagampanan, di ba? Totoo. Walang problema kay Mar. Wala naman siyang record ng kurap di ba? Meron nga lang nakapasok dito langaw kung ano nang pagsasabi ng tanga. Elizabeth Iscari ulit Dagdag comment ko pa po dito, Sir Rox. Di ko lang alam kung tatanggapin ito ni Mar Rojas. Pero kung sakali mang tanggapin niya ito, wala namang masama dito. Ang tanong, ano kayang posisyon? Sumagot si Reynaldo Gonzales. Alang pinsan-pinsan sa politika, magkakapatid nga, nag-aaway at naglalaban sa pagtakbo. Iba-iba kasi ang pag-iisip tao, lalo na pag may ego. Hindi pa ba kilala Mar si Lisa at BBM? Mahinang klase Mar pag nakipag-unite siya. Friend Amy Bingson, shout out Hugas kamay lang ho. Hugas kamay lang ho ang kamay ng mga yan. Pero sa totoo, pakitang tao lang yan para sa mga bobong botante. Totoo yan. Belinda Magtangob, shout out Dolor Garcia, my friend, shout out. Di pa kayo nakita ni friend Dolor, friend Amy. Legam, shout out. Never akong pumatol sa agilang yan. Kung ako ay miyembro niyan, kabilang langit ang pagdadalhan sa kanila. Kahit tanga, ang hirap isiping sumanib ka sa kulto. Totoo, malayo pa langit para pangarapin mong makamit unless wala kang ibang mapupuntahan. Pero si Sarah, naniniwala na ako na biktima rin ng kulto sa pananalita na lang halatang pangkulto ni Kibulogs. Totoo, Ligam. Ari, shout out Aris Sabi niya, Karoke, napag-usapan din lang naman ang katangahan. Gusto kong ipaalam sa lahat, lalo na doon sa hindi pa nakakaalam. Ayon sa kasaysayan, ano na naman to, na nagmula sa Biblia ay isang tao lang ang pinagmulan ng katangahan. Tanggapin man o hindi ng karamihan, sa bagay hindi ko pa rin ito napakinggan sa iba, sa akin lang. Ang pinagmulan ng katangahan kung babasahin ang Biblia ay si Adan. Bakit? Kung hindi ba naman siya engot, ipinag-utos na nga ng Diyos na huwag kainin ang mansanas ni Eva. Biro mong kainin, ayun tuloy, dumami ang mga tanga sa mundong lalo na sa atin. Visit, patawa mo ko Pero naniniwala ako sa iyo dyan, friend Sammy, AJ, thumbs up tayo dyan. Good morning po. Thank you, Sammy. Si Prince Shervin ulit Team Tia Deli, impong basyang muli ay bumabati sa ating mga Karoke Warriors sa isang masaya at magandang buhay po sa ating lahat. Asungot is in the house. Again, Selox. Umbubulabog po at makikiasungot sa topic mo po today. Selox, kung uso ang nakawan, uso ang mga kung ano-anong pants. Siyempre, Selox, uso din ang gamitan, tawang plastikan at etyos-etyosan. Ganyan po karumi, manhid, pakiramdam basta politika. Sobrang garapalan. Kapal po ng muka ang laging sangkalan. Siyempre, pag hindi nga makapal ang mukha mo, hindi ka magiging successful politician, hindi ka yayaman, hindi ka Tingnan mo nangyari kay BP Leni Robredo, di ba?
Hindi makapal ang mukha niya hindi siya yumaman. Pero at least, sa langit siya mapupunta. Di ba, friend? Ha? Saan na? Tibay na sikmura ang laging puhunan. Tibay po ng dibdib, walang kahihiyan. Naging kalaban man sa dating botohan, siyempre, siya ay kailangan. Tagilid na ang bangka. Gumigewang-gewang, kailangan saklolo ng dating kalaban. Ang galing talaga ni Tia Delia. Buhay politika ay sadya pong ganyan. Kaibigan mo ngayon, bukas ay kalaban. Kaya ang etyosan ay weather-weather lang. Kaya ako si Lox, mangingibang bayan, bago pa mauta sa mga dramahan. Di din masaya inyong impong basyang, kirot ng Barayuma, atake na naman. Ako po muna ay magpapaalam, bukas itutuloy ang ating tsikahan. Inyong ubang lingkod, laging asungot man, sa inyo ay nagmamahal. Yan po ang totoo, hindi po Diyos. Good night po. God bless. Signing off for now. Po inyong Tia Deli, Sancho Planza de la Brocha, shout out, Al Olalia, shout out, my friend, sabi niya. Magandang buhay, Sir Roque. May plano si BBM na kunin sa gabinete niya si Maroas. Malinis ang record ni Maroas at hindi na-involve sa anumang katiwalian. Masyado ng bulgar ang mga pagnanakaw ng mga Duterte at mas lalong nahihila siya nito pababa. Lalo't bagsak na ang mga trust rating nila ngayon. Trust rating, Sa bagay, pareho lang naman ang mga Marcos at Duterte. Sa politika kasi kailangan marunong kang maglaro. Lalo't nagtagumpay ang mga fake news peddler noon masira ang mga dilawan. More power, Xerox. Doon nasira ang mga dilawan, sabi niya. Ito si 3JC Opo. Shout out 3JC Hope, my friend, Hello, Xerox. Ito naman ang take ko dyan. Let me know kung close ba sa katotohanan. Naman yan. Si Bongbong, sinasabit niya ang pangalan niya kay Mar Rojas kasi malinis ang pangalan ni Mar. Kung ikakabit ni Bongbong ang pangalan niya kay Hitad, parang babantot si Bongbong. Kung kay Mar, mabango pangalan ni Bongbong. Ganun lang. May katwiran ka dyan, friend, Andy de la Cruz, shout out. Gusto nila sila na lang mag-i-import. Sabi niya. Cassandra Daisy, shout out. Anyone but the Dutertes. We are stuck with the Marcoses. And we just have to work of what we have and live with it for now hanggang makakita tayo ng tamang presidente. Do I agree with giving rice from one province to another with the president? Maybe yes, to show support, pero hindi yan ang solusyon. Ilang araw lang, ubos na ang bigas na yan. At what's next? Gutom ulit. Although, i-upload sa paglaban natin sa Philippine Sea, mas papalakpakan ko si Marcos pag ibinigay niya si Duterte sa mga supporter sa ICC. Totoo. I'm still hopeful. Natatakbo si Tony Lenny sa senator para may kasama si Risa para bantayan ang pagbabago na batas natin. If that's the only way na mananalo si Mar sa next election, why not? Kailangan mawala na yan sina Bato, Bongo, Lito Lapid, Bong Revilla, Cayetano sa Senado. Hindi marunong makipag-debate para i-defend ang mga Pilipino, sabi ni Ogie Diaz sa interview niya kay Risa Ontiveros. Ang babaeng may bayag dahil sa pagkamakabayan. We continue to make noise about manual counting. Yun, pwede manual counting. Pero, para sa akin, kung manual counting na, kung talagang gusto pa ni BP,
sa politika, wait na siya till 2028. Ha? Para sa pagiging Pangulo. Alberto Olaero, shout out ha. Karoke, di ba may natuklasan kayong para sa tanga, virus? Si Sara Tambaloslos Duterte Carpio at si Senior Aguila Karoke. Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox, kung kwalifikasyon sa DAR ay pwedeng talaga si Rojas. Pero pag humipo siya ng pwesto kay BBM, hihina na siya sa mga eleksyon. Nasasalihan niya. Alberto Olaero dito. Karoke, baka yung teacher na akit sa kumunduhan ni Senyor Aguila, hindi sa langit. Mongoloy naman, Mongoloy naman Karoke taong 2016-2022, taon ng mga magnanakaw, mga pumapatay ng tao at mga sinungaling. Reynaldo Gonzalez, shout out ha, sabi niya. Kung kailan walang-wala na Pilipinas sa papasukin, kung kailan walang-wala na Pilipinas sa papasukin ni Mar Rojas administrasyon, mangyari lang kay Mar dyan, puro krisitismo, aabutin, madadamay lang pangalan niya sa mga kurap na politiko. Pwede. Watching now, happy morning Monday po there sa inyo, Mr. Toto lang. Si Akira Milos to. Shout out Akira. Nagsagutan na naman sila ni Kalatni. Emily Capistrano, shout out. Good day, Karoke. Have a blessed day. God bless. God bless, Emily. Akira ulit, oh. Sana po ay maganda at masiglang inyong gising. You look tired po and antok dito, eh. Oh, yun nga, eh. Joan Montañez, welcome to the club. God bless PBBM, ha. Capital letter mo naman yung God, Joanna. Akira Milos ulit, oh. Ang sama naman pong pakinggan nung pinababara ko, sobrang kabasusan naman po nun. Ganun kasi nangyayari. Alam mo Akira, ang tingin nga nila doon sa mga tao doon para mga hayop. Yan ang totoo. Kaya yan dapat talagang pronunciation dyan, eh. Pinababara ko, pinagaganito. Kasi walang love, eh. Walang love, di ba, Akira? At the same time nga, yung mga tao na napunta doon, mga wala sa sarili. Oh, nakikita na nga nila pag may namatay na mga bata, binabaon na lang, parang mga hayop. Oh. Lungkot. Sobrang katangahan nga, di ba, Akira? Akira Milos ulit, oh. Hindi po dapat hayaan na lang ang mga kahibangan ng kultong yan. Maraming buhay ang sinisira na parang anay. Kailangan nilang managot. Hindi po yan biro. Totoo yan, Akira. Rolando Cruz, shout out. Wala naman pong masama kung sumama siya dyan sa as long na para sa bayan ang mga gagawin niya. Pero kung mangungurakot siya, wala rin siyang kwenta o wala silang pinagkaiba ng nakaraang administrasyon. Rachel Isguera, shout out, ha, my friend. Ant Vlog, Ryan Yumuranak, shout out, ha. Boyong Kong Balong, shout out. Emmanuel Escalona, shout out, ha.
Everyday Sunday shout out. Sabi niya, Diyos ko po naman, lumang programa nung araw pa yan. Piling-pili lang ang mga binibigyan ng bigas ni Bongbong Marcos. Ewan ko lang kung sumakay si Mar Rojas sa administrasyon ni Marcos, hindi mairi surek ni Mar Rojas ang magulong Agriculture Department. Sa totoo lang din, walang tumatanggap na mamuno sa DA. Babantot si Rojas dyan. Sa umpisa pa lang, ni BBM palpak na dahil hawak si leg ni Duterte Boys. Totoo yan. Ha? Shout out Tem 321. Pwede sa DA yan. Pwede. Yan si Mr. Palengke. Mission accomplished mga boss. Nakapagsaya na naman tayo. Ay nako mga friend. Paano kaya mangyayari dito sa Pilipinas na to? Hindi mo maintindihan, no? Binababoy ng China. Binubuli ng China. Puro diplomatic protest. Parang binababoy na rin tayo nitong mga nakaupong politiko. Ang lalaki ng confidential fund. Pagkatapos ano pa to? Hanggang ngayon may ere pa yung mga mga kontra raw sa CPP MPA. Sila Badoy, sila Ari Roque, meron pang Diyos ko. Yung Ente-Helkak. Natin magtatanggol si Sara Duterte. Diyos ko. Wala. Totoo lang mga boss. Hawak ni Marcos talaga ang kung alam niya lang gamitin. Simple lang talaga yan. Bigay niya yan si Duterte sa ICC. Tapos yung mga anti-helkak na yan, si Baki na yan, wala namang yan MPA, sasabi. Yun nga, doon sa dami nating tinatalakay ngayon, di ba? Yung kapihan, sa tuktok ng bundok, ginawang kaharian. Hindi ka basta-basta makapasok. May checkpoint. May mga private army sila, Okinawa, Japan. Parang nagre-recruit yung mga estudyante, di ba? Di ba sabi, Kaya nga raw kailangan ng malaking ng DepEd para mabantayan daw ang mga estudyante dahil mga pinapasok daw ng mga kakaliwa, Sabi niya yan. Kaya kailangan niya ng 150 million sa DepEd, confidential fund. Ayan si Senyor Aguila yung mga estudyante, pati teacher, hindi lang estudyante, pati teacher, nahakot doon sa tuktok. Ba't wala ka sinasabi dyan? Wala kang binabanggit si Sara Carpio tungkol sa nangyayari dyan sa Senyor Aguila na yan. Bakit walang binabanggit dyan, Tahimik din yata si Harry Roque dyan. Tahimik din si Panelo dyan. Tahimik din si Labadoy dyan. Sa nangyayaring yan, sa SBSI na yan. Bakit? Pakisagot mga boss. Bakit nga, di ba? Di ba mga boss? Bakit tahimik sila dyan? Itong mga MTF-helkak na to. Di ba yun ang binabantayan daw ng DepEd? Baka makapag-recruit sa mga estudyante. Itong mga makakaliwa. Eto. Liwanag. Yung mga estudyante, huminto ng pag-aaral. Para sumapi dun. Mga teacher, hindi nagsipag-resign sa pagtuturo para umakyat sa bundok. Mga kapulisan, para umakyat sa bundok, para mag-train doon ng mga Magandang gabi po mga boss. God bless. Kapit. Wala po tayong kakapitan kundi si Lord. Good night. God bless.